Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Mapagpalang umaga muli sa atin. Purihin natin Panginoon dahil tayo kanyang tinipon muli upang siya'y papurihan at pasalamatan at itaas ang kanyang pangalan. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sapagkat siya'y tapat sa kanyang mga pangako na tayo kanyang iniingatan. Bagamat may mga problemang dumarating sa ating buhay ay hindi niya tayo pinababayaan. Purihin ang ating Panginoon. At ihanda po natin ating mga puso at isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pakikinig ng kanyang salita. Sa Diyos ang kapulihan at kalwalhatian, tumayo po tayo lahat para po sa ating call to worship and opening prayer. Buksan natin ating mga Biblia sa Psalms 24 or awit 24. At pong sinasabi, "The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. For he has founded it upon the seas and established it upon the rivers. Who shall ascend the hill of the Lord? Who shall stand in his holy place? He was clean hands and pure heart, who does not lift up his soul to what is false and does not swear deceitfully. He will receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Such is the generation of those who seek him, who seek the face of the God of Jacob. Lift up your heads, O gates, and be lifted up, O ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord, strong and mighty, the Lord, mighty in battle. Lift up your heads, O gates, and lift them up, O ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts, he is the King of glory." Tayo Diyos na lang. O muli aming masalamat. Siyang malilikha. Sa inyo, Panginoon, ang mga pagpapalo. Salamat, Panginoon, sa araw nito na kami inyong tinipon ulit. Ang iningatan, ang magsama-samang magpuri sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil sa inyong biyaya, sa inyong awa, at pag-ibig, Panginoon, kami ay naririto. Nagpupuri sa inyo. Narito kami, Panginoon. Hindi dahil sa aming mga gawa, Panginoon, dahil sa inyong pagliligtas, yung kagandahan loob na binigay niyong kahit sa isang anak. Ang Panginoon sa Kristo na siya nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. Sa kanyang katuwiran, Panginoon, kami ay makatutugon sa inyo, sa inyong tawag. Salamat, Panginoon, sa napakagandang biyaya niyo. Dalangin namin sa araw nito na tanging ikaw lamang aming purihin sa isang bayan. Dalangin namin na alasin niyo, Panginoon, na sumasayabay sa amin sa pagsamba sa araw nito. Sa aming paligid, minsan sa aming mga isipan. Dalangin namin na sa inyo lang kami, Panginoon, doon sa pakikinig ng iyong salita. Pumakita namin, Panginoon, ng kagandahan, ng palwalatian, ng pagagilaligalas, ng pagliligtas. Salamat, Panginoon. Muli, Panginoon, tinataas namin, tinataas na papuri sa inyo. Sa inyo lamang ko lang yung Papa. Ito ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Ang Diyos ay nakapagtas. Po ay dalako na po tayo sa ating community singing. Inanayahan ko po ang lahat upang umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pamumunuan ng ating music team. Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Psalm 24, verse 1 to 6 says,
The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. For he has founded it upon the seas and established it upon the rivers. Who shall ascend the hill of the Lord? And who shall stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to what is false and does not swear deceitfully. He will receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Such is the generation of those who seek him, who seek the face of the God of Jacob. Selah. Pinapayag sa atin ng awitin na ang lahat ng nagsisihanap at lumalapit sa Diyos ay tatanggap ng pagpapala mula sa Kanya. Ipakikilala niya ang Kanyang sarili sa atin na siya si Yahweh, ang nagmamayari ng buong daigdig, na nakipagtipan para maging malapit sa Kanyang bayan at ang tagapagligtas. Ngunit ang pagkilala sa Diyos at pagsamba sa Kanya ay natutulad raw sa pag-akyat sa bundok ng Panginoon at pagtayo sa dakong banal ng may malinis na kamay at dalisay na puso. Sa ating mga sarili, hindi natin ito magagawa dahil sa ating mga kasalanan. Ganun pa man, pinadala ng Diyos ang Kanyang anak upang maging ating dakilang saserdote, ang tagapagpagitan sa harapan ng Diyos. Pinapayag ng kasulatan, ngunit dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa tabernakulong lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao, alalaong bagay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-manalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ipagpapatawad ng mga kasalanan natin. Dahil sa Kanya nakilala natin ang Ama, tumanggap tayo ng katuwiran mula sa Kanya at napawalang sala sa Kanyang harapan. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ating awitan ng mataas na papurit pasasalamat, ang ating dakilang hari at sambahin ng may buong puso at isipan, ang ating Diyos na tagapagligtas. Let's sing the King of Glory. He's
glory. He rose up from the dead. Sing Hosanna. Is this King of glory? He rose up from the dead. Sing Hosanna. Hosanna. He reigns. Jesus the Lord. He reigns. He reigns forever. He reigns. He reigns. Jesus the Lord. He reigns. He reigns forever. Who has held the oceans in his hands? Who has numbered every grain of sand? Kings and nations tremble at his voice. All creation rises to rejoice. Behold our God. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore Who has given counsel to the Lord? Who can question any of his words? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all his wondrous deeds? Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore Who has come? Who has found himself on his hands, bearing all the guilt of sinful man? God eternal, upward to the grave. Jesus Savior, risen now to reign. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold
panalangin. So, ipikit po natin ang ating mga mata at lalapit po tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we thank you once again for another day that you have given us, Panginoon, for this day of rest, so that we can spend it, O Lord, in your arms and sing praises to your name. Salamat din, Panginoon, for this past week. Salamat, Panginoon, for the gift of work, so that through it, O Lord, we can be productive. We can glorify you, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga kamay. And we can also, at the same time, bless our families, that they too might enjoy, O Lord, the blessings that come from you through the hands that you have given us. And today, O Lord, we come into your presence as one family, as one body in Christ, blessing you and lifting up your name. O Lord, as we approach the last few days of the year, we are thankful that dahil, Panginoon, you have continued to sustain your people. In spite of what is happening, Panginoon, sa aming bansa, we know na hindi po kayo nagugulat sa mga pangyayari. Bagamat, Panginoon, hindi namin maintindihan ang lahat ng bagay. We are undergoing this crisis. And at the same time, Panginoon, while we may not agree sa mga decisions, lahat ng mga decisions ng aming mga leaders in government, nevertheless, we understand that they too are your ministers. And so we pray for them. We ask, O Lord, that you would grant them wisdom, that you would open their eyes to the truth, and that truth, O Lord, in the midst of all itong mga iba't ibang mga scandals ng corruption and abuse of authority, we pray, O Lord, that truth would prevail. And just as you have held them, Panginoon, and just as you have placed them, Panginoon, in positions of authority and responsibility, we pray, O Lord, that they too would be held accountable. And at the same time as they would be held accountable, we pray, O Lord, that you would be glorified, Panginoon, in the midst of all this. For we understand, O Lord, that above all thrones and powers, above all rulers and dominions and authorities in this world, there is one who sits on the throne above all thrones. And that is you. You know all things. You see all things. And you rule over all things. And because of that, we can sleep soundly at night, and we can live each day, O Lord, content, delighted, O Lord, under your rule and care. And so grant, O Lord, grant us peace and joy under your dominion. And grant us, O Lord, as well to be able to continue in the ministry that you have given us, the ministry of your word. Salamat, Panginoon, for this privilege that we can join you in your mission of making disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them all the things that you have commanded your people to do, while holding on to the promise that you would be with us unto the end of the age. And so we pray, O Lord, that it would please you, O Lord, that we would continue to be faithful in this. As we think about our brothers and sisters also in government, Panginoon, na patuloy na nagtuturo, patuloy na nagpapahayag ng inyong salita, we pray, O Lord, that their ministry also would bear fruit in the offices of government, in the executive, in the legislative, at saka sa judiciary. O Lord, we long to see the principles of your word displayed, Panginoon, in how they conduct, Panginoon, their transactions and how they engage with the citizens, in how they conduct their work. And so just as
We long to see that, O Lord. We also long to see that as well sa mga individual workplaces namin. May we be a living testimony of the light that you have shown upon us and of your love, O Lord, so that the knowledge of our Lord Jesus Christ might be made known, Panginoon, wherever you have placed us, in the places of vocation, in the places of our work, and at the same time in our families as well. Grant us, O Lord, send us, O Lord, to our families that they too might come to know you and bless your name. And so we pray for them and ask that just as you have sent your church, O Lord, that you have given us, Panginoon, a ministry to the young families and a new ministry, Panginoon, dito sa panibagong place, Panginoon, sa Conception Subdivision. We pray, O Lord, that you would grant us to speak about Jesus Christ. And may you prepare the hearts and minds of the people you have sent us to, both in our families and here in church as well. So that they would respond, that they would hear. That just as you have written in your word that faith comes by hearing and hearing the word of Christ, so we pray, O Lord, that we would be faithful in bringing the good news, Panginoon, to the people you send our way. O Lord, we also pray that may you continue to grant healing din sa aming mga kapatid na those who continue to experience yung changes in weather, and at the same time yung those who feel under the weather. Sa amin na may mga allergies, may mga upot-sipot ngayon, we pray that you would extend your healing hands upon us so that we would be well. We ask, O Lord, na may you help us, grant us na mag-respond sa aming mga medicines. And at the same time, yung may you use the rest and care of our family so that we would get well. We pray, dear Lord, for Abel Nairo, dahil may pigsa siya sa likod at hindi pa pwedeng operahan. We ask, O Lord, that you would grant stability sa kanyang condition, and as they wait, Panginoon, para sa favorable time ng kanyang pag-opera dahil sa kanyang pigsa, we pray that you will that may you grant them strength, and at the same time yung necessary resources sa pagpapatingin din sa doctor, and that they too would come to know you, Lord. We pray that may you use Ate Rose and the rest of their family na makapag-minister din sa kanila. We pray, O Lord, also for Kuya Owen na nagpa-CT scan dahil sa kanyang sakit ng ulo at saka sa kanyang foot problem din. We pray, O Lord, na maging favorable yung pag-release ng results ng kanyang CT scan this coming Tuesday. And may you also grant him wisdom sa mga doctors and the staff, medical staff, and so that they would understand yung kanyang condition and that they would be able to provide yung necessary treatment para sa kanyang physical condition. We continue to also remember Mami, Panginoon, sa kanyang sakit sa tuhod and other physical conditions. We pray, O Lord, that just as you continue to strengthen us, we pray that may you do the same for her. We ask, O Lord, that mag-respond din siya sa kanyang mga medicines at kung meron siyang mga maintenance medicines, we pray that she would respond to this also. We pray, O Lord, that you would also grant her strength, not only physically but spiritually as well, as she continues to follow you and as she continues to also lead her family to you. And so we pray, dear Lord, that she would be a testimony, a living testimony, O Lord, sa kanyang family as well. Dear Lord, we also pray for our students who continue to submit yung kanilang mga requirements sa school in anticipation of the
itong end of the year, and for those na who continue, Panginoon, to enjoy as well yung kanilang break before the next semester begins. We pray, O Lord, for our students that you would grant them to be faithful sa kanilang calling, and that they would, as they study and as they learn new things, we pray that they would pass their courses, mga subjects nila with flying colors. At the same time, O Lord, for the rest of us, we pray, O Lord, that may you also grant us to understand also that you have placed us in these individual callings at vocations as fathers and mothers, as husbands and wives, and as sons and daughters, as grandparents, as friends, sa mga relationships namin as employees and supervisors, bosses and owners of businesses. We pray, O Lord, that through this, we would not only acquire knowledge for the sake of acquiring knowledge, but that because you are Father in heaven are holy, so we pray, O Lord, that we would also be holy. May you grant us to grow in holiness. May you grant us to learn more about you through these individual callings. And as we obey you, O Lord, each day, we pray that we would grow in faith, in love, and in hope of your coming as well. And so we are thankful, Panginoon, for these privileges that you shower upon your people. Grant us, O Lord, that as we continue to gather in fellowship with one another, may we use our gifts, Panginoon, to serve one another and grow, O Lord, in grace, just as you have poured out your grace upon us in your life and death. Dear Lord, we also ask for wisdom as we approach you now in the study of your word. We pray that you would grant us with eyes to see and ears to hear. May we behold, O Lord, your beauty and majesty and all your excellencies as we study your word. We ask, O Lord, that we would hear your call as our shepherd calls our name each one. So we pray that we would respond in awe and in reverence of you. And as you speak to us, O Lord, as you speak to our minds and hearts, we pray that we would respond. And in so doing, we pray, O Lord, that you would change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Ngayon po ay dadako lang po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa Psalm chapter 2 verses 1 to 12 sa pamuyan ng ating kapatid na si Renato Paterno. Tumayo po tayo lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Sa natin Biblia sa mga awit 2, 1 hanggang 12. Ito sinasabi. Bakit nagbabalak magimagsik ang mga bansa? Sa sapwatan nila ito'y ano ang kanilang mapapala? Mga hari ng lupay nagkasundo at sa masamang lumaban, hinahamon si Yahweh at ang kanyang hinirang. Sinabi nila ang paghahari nila sa atin ay dapat na matapos. Dapat na tayong lumaya at kumawala sa gapos ni Yahweh na nakaupo sa langit at natatawa lamang. Ang lahat ng plano nila ay walang namang katuturan. Sa tindi ng kanyang galit, sila'y kanyang binalaan. Sa tindi ng puot, sila'y kanyang sinabihan.
Doon sa Sion, sa bundok ng banal, ang hari pinili ko'y aking itinilaga. Ipinahayag ko, sinabi sa akin ni Yahweh, ikaw ay ang aking anak. Mula ngayon, ako na ang iyong ama. Hiniin mo ang mga bansa, ibigay ko sa iyo. Magiging ang buong daigdig ay ipamana ko. Durugin mo sila ng tungkod na bakal. Tulad ng palayo, sila ay magkabasag-basag. Kaya paglingkuran ninyo, kaya magpakatalino kayo, mga hari ng mundo, at babala ito'y unawain ninyo. Paglingkuran ninyo si Yahweh ng may takot, pagalang sa paanan ng kanyang anak. Lumukod kayo, magpangaral, baka magalit siya, bigla kayong parusahan. Mapalad ang taong Diyos at kanunod. Itong salita ng Diyos, purihin ng Panginoon. Muli po, ang salita po ng Diyos ay katotohanan at ito'y kanyang kinasihan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos at ito rin ay nagsasuway at nagputuwid sa bawat mananampalataya. Nasanay po tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ng ating pastor, si Pastor Raymond Bensker, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Psalm chapter 2 verses 1 to 12. Nawa ang banal na Espiritu po ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw nito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita. Ang Ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Morning po. Okay. Kaya niyo naman po, buksan ko po ang aking Bible. This time naman po sa English, binasa ng ating kapatid kanina ang Tagalog. So ngayon po ay babasahin naman po natin mula sa New American Standard Bible. So, Psalm chapter 2, verses 1 to 12. Sa Old Testament po yun. Ganito po ang sinasabi. Psalm chapter 2, verses 1 to 12. Why are the nations in an uproar and the peoples devising a vain thing? The kings of the earth take their stand and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us tear their fetters apart and cast away their cords from us. He who sits in the heavens laughs, the Lord scoffs at them. Then he will speak to them in his anger and terrify them in his fury, saying, but as for me, I have installed my king upon Zion, my holy mountain. I will surely tell of the decree of the Lord. He said to me, you are my son. Today I have begotten you. Ask of me, and I will surely give the nations as your inheritance, and the very ends of the earth as your possession. You shall break them with a rod of iron, you shall shatter them like earthenware. Now therefore, O kings, show discernment. Take warning, O judges of the earth. Worship the Lord with reverence and rejoice with trembling. Do homage to the Son, that he not become angry and you perish in the way, for his wrath may soon be kindled. How blessed are all who take refuge in him. This is the word of the Lord. Praise be to God. So, good morning po muli sa inyong lahat. And ngayon po ay tinatawag po na First Advent Sunday ng 2025. Kapag pinag-uusapan o sinasabi nating Advent, ang ibig sabihin nito ay ang pagparito ng Panginoong
Jesucristo. Yun yung ibig sabihin ng Advent. And sa Bible, pagparito ng Panginoon ay may dalawang pagparito. So, may dalawang dalawang coming. Ang Christmas o Pasko ay usually is referred to as the first Advent. And if there is a first Advent, then there is also a second Advent. Ang second Advent po ay tinatawag natin na second coming ng ating Panginoon. At bababa siya muli para umupo at pamunuan ang lahat ng mga bansa sa mundo ito. So yun yung first and second Advents ng ating Panginoon na makikita po natin sa ating Bible. Now, napili po natin ang Awit chapter 2 sa umagang ito bilang break lang sa mga lumipas na series natin. At panimulang aralin din ito para sa Advent Sundays leading to Christmas Day. Which is, sa umagang ito, ang title ng ating sermon ay Kiss His Son, the Only Begotten King. So panahon po natin ngayon, in na in po ang mga salitang cooperation at collaboration, or sa salita ng mga influencers, collab. Maririnig natin yan, collab at saka cooperation sa panahon natin. From social media to our work areas, maririnig natin ito sa mga bibig ng mga tao, sa bibig ng ating mga boss at saka mga office mates. Ayon daw po sa Josel Blog, ang collaboration ay yung kapag nagsama-sama kayo para sa iisang shared objective or iisang mission. Shared yun sa inyo lahat, sa buong grupo. Whereas ang cooperation, ang pinagkaiba ng cooperation sa collaboration is that nagsasama-sama kayo para tulungan na ma-achieve ang layunin o mission ng iba. So for example, sa isang kumpanya, ang tawag po doon ay cooperation. Dahil ang mission ay hindi sa inyong grupo, kundi mission ng iba yun. Or mission ng nag-iisa doon, probably sa isang grupo. Yun ang cooperation. Pero pag collaboration, shared objective yun. Agree kayo lahat na yun ang objective ng buong grupo. But we must ask, ano ang batayan nito? Kung nagsasama-sama sila, nagko-collab or nagko-cooperate, marami po kasi sa mga grupo ngayon ang nagtatawag ng pagkakaisa at pakikibaka para sa kanilang mga pinaglalaban. Especially now, nagkakagulo ang ating mga bansa at iba't ibang grupo ang nagsasama-sama at halos every 2 weeks, meron tayong tinatawag na marcha para sa trillion, yung tinatawag nilang million peso march, may trillion peso march. Ngayon, meron ulit. So, anong batayan ito? At hindi lang yun. Ang iba't ibang mga issues pagdating dito sa cooperation at saka collaboration na kanilang tinatawag, kailangan maging tolerant ka sa mga issues nila at saka sa mga pinagdadaanan nila. Kung hindi ka nagkakaisa o hindi ka kaisa sa kanila, ang tawag nila sa iyo ay hater. Hater ka. Hindi ka tolerante. So, kalaban ang tingin nila sa iyo. Tulad ng mga issues ngayon, tulad ng cohabitation o yung tinatawag natin na living in, yung issues on premarital sex, issues on abortion, issues on gender identity crisis, yung mga sumulpot nung pandemic, katulad ng Black Lives Matter. Yan ay iba't ibang mga issues na matunog. Hindi lamang sa Western nations, lalo na sa Pilipinas, nagsispill over yun. Mga kapatid at kaibigan, the Bible shows us na hindi lahat ng pagsasama-sama at pagkakaisa ay mabuti at kinalulugdan ng Diyos. Dahil hindi ito umaayon sa katuwiran ng Diyos. Isang halimbawa nito ay ang instruction po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya po sa Corinto, na sabi niya doon, huwag makikisama sa mga masasamang gawain ng mga hindi mananampalataya. Pakinggan lang po natin. Although siguro narinig na natin ito before, at ina-apply natin ito sa karaniwan sa mga nagtuturo ng yung mga youth pastors, sa mga sex, love, and marriage, tinuturo itong verse na ito. Pero actually, ang context ng verses na ito ay mas malawak pa. For example, yung sinasabi ni Pablo sa 2 Corinthians 6:14-15, do not be bound together with unbelievers, for what partnership have righteousness and lawlessness, or what fellowship have light with darkness? Or what harmony has Christ with Belial?
Or what has a believer in common with an unbeliever? Mas malawak actually ang konteksto nito. Yung do not be unequally yoked with unbelievers. Ang ibig lang sabihin ni Pablo dyan, huwag kang makikisama sa mga masasamang gawain ng mga hindi mananampalataya sapagkat ano pa naman ang kinalaman ni Kristo sa kadiliman o sa kaaway. Meron ba? Isa pang halimbawa, noong November 19 po, may pinost po ako sa Facebook group na The Workman's Bookshelf. Doon, yung iba sa atin ay probably members doon. Doon sa grupo na yun na kung saan admin ako. At nag-post po ako doon ng pagkakaisa raw ng 4 na tao na kumakatawan dalawa sa Roman Catholic Church at 2 mula sa Protestant Evangelicalism. At nagsama-sama sila para sa isang conference. Ang tawag nila sa conference na yun ay FeastCon 2025. And probably ito ay inorganize. Kaya FeastCon ang tawag ay dahil ito ay inorganize ng grupo ni Bo Sanchez. Ang mga main participants dito ay sina Bo Sanchez, yung founder ng The Feast, si Joel Hason or Joel Jason, commissioner ng Family and Life, Roman Catholic Archdiocese of Manila, si Jack Garcia, lead pastor ng Hillsong Church of Manila, at si Jeff Eliscupides, founder ng Anchor Church. Ayon po kay Bo Sanchez sa kanyang post, we're human beings. We're trying to love Jesus. We don't agree on many things. And that's alright. But we agree to obey God's command to love our neighbor. So we sat down at FeastCon 2025 and we shared how we can love each other amidst our differences. All of us wrote overdue love letters to heal a divided church. Ang tanong, ganito ba ang tamang larawan ng pag-ibig sa kapwa na hinihingi ng Panginoong Jesus? Ano ang pinagkaiba ng pag-ibig na ito, yung tinutukoy nila sa ginawa nila, at pagsasama-sama ng mga nagpapalaganap ng my body, my choice, or my rights sa panahon natin, at kung ano-ano pang mga ideolohiya? So, meron ba pagkakaiba o wala? O umaayon ba ito doon sa tinurot ng ating Panginoon? Kasi kung sinasabi nila na we don't agree on many things, are those things major teachings of the Bible? And if you don't agree on many things, especially on Jesus Christ and His work of redemption, why sit down? Why write love letters to one another? Kung hindi naman pala kayo agree doon. At saka tama ba itong definition ng love? And love for your neighbor? Panalangin ko po na sa pag-aaral natin ngayon ay matulungan tayong makita kung sino ang Diyos. Doon tayo magsisimula. Hindi ka pwedeng magkaisa nang hindi naiintindihan kung sino ang Diyos. At kung ano ang dapat na ating tugon sa Kanyang kapahayagan, sa Kanyang salita. Nawa matuto tayong lumapit ng may pagpapakumbaba sa Kanya at makilala po natin siya sa Kanyang kagandahang loob, para makatugon tayo sa maayos na pagsamba at pamumuhay ng may pananampalataya sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, para po sa pagpaghatian ng ating dakilang Diyos. Dito po sa ating aklat na ating pag-aaralan, panalangin ko po na matulungan tayo nito sa kung ano man yung mga issues natin pagdating sa ating faith at saka pagkilala sa Diyos. Itong aklat na ito, itong awit or mga awit ay collection po ng mga panalangin at saka mga songs na ginagamit ng mga Israelites sa public and private worship. Ang Psalms ay isinulat ng at least 7 writers or 7 authors. Napag-aralan po natin yan yung mga tumaan sa ating introductory study ng Psalms. Ang Psalm 2 po ay sinulat ni Haring David. Although hindi binabanggit doon sa Psalm, pero ganito ang pagkakabanggit ng authorship ng Psalm 2 sa New Testament. Pagkatapos mag-report po ni Apostol Pedro at saka ni Apostol Juan sa church, dahil dinakip sila at kinulong ng mga Jewish authorities, ngayon po nag-pray ang buong church. At ang prayer ng buong church sa Panginoon, binanggit po nila ang Psalm 2. Ganito ang sinasabi sa Acts 4:24-26. And when they heard
this, pagkatapos daw ng report ni Pedro at ni Juan, they lifted their voices to God with one accord and said, O Lord, it is you who made the heaven and the earth, and the sea and all that is in them, who by the Holy Spirit through the mouth of our father David, your servant, said, Why did the Gentiles rage and the peoples devise futile things? The kings of the earth took their stand, and the rulers were gathered together against the Lord and against His Christ. So pinanggit nila, they made reference sa Psalm chapter 2 sa kanilang panalangin. And ayon sa mga believers nung panahon nila, sabi dyan, it was the Holy Spirit through the mouth of David ang nagsabing ito. So noon pa lang settled na sa kanila kung sino ang sumulat ng aklat na ito. Itong Psalm 2. At alam nila yon. Sa ating passage, mapapansin natin, sa binasa ng ating kapatid at binasa rin po natin, may crisis na nangyayari. Ayon po sa mga scholars, ang process po ng coronation ng isang hari sa mga bansa ay nagdadala raw ng pangamba sa mga tao at ganoon din sa palasyo. Bakit? Dahil nagbibigay daw ito ng pagkakataon sa mga kinasasakupan na magkaisa at tapusin ang pamamahala ng sumakop na bansa. Which is yung nag-undergo nga ng process of coronation. Parang ganito yun kasi. Sa process ng coronation, ibig sabihin, walang hari nakaupo. Walang hari nakaupo kasi kukoronahan pa lang eh. So kapag walang nakaupo, may pagkakataon ngayon ang mga kinasasakupan na, kumbaga sabihin nila sa isa't isa, ayoko na yung pamamahala niya. Gusto na namin makawala. So ang gagawin nila, magugulo sila. Destabilization. Dahil wala nang haring nakaupo. At pwede rin na nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga mas malalaking karatig bansa na sumalakay at agawin ang kapangyarihan sa mga kinasasakupan. Dahil nga walang haring nakaupo. So ganun yung kondisyon ng psalm na ating pinag-aaralan. And we need to think about this. Wala nga ba talagang haring nakaupo? Pinalalabas ng mundo na wala. Na tayo ang hari, I am the captain. Madalas maririnig natin yan sa mga bata pag nagde-declaim, I am the captain of my ship or the captain of my soul. Ako ang Diyos. Ako ang sovereign sa sarili ko. Katulad na lang ng ideolohiyang, my body, my choice. Is it really your body? Do you really own it? Did you create yourself? Did you give life? Did you breathe life to yourself? So, ang tanong natin ngayon sa scriptures, as we approach Psalm chapter 2, ganito po ang magiging tanong natin. As those blessed by the Lord, what should be our response to God's only begotten King? As those blessed by the Lord, what should be our response? Ang assumption ay tayo ay bahagi ng mga pinagpala. So, as those blessed by the Lord, what should be our response to God's only begotten King? So, bilang mga pinagpala ng Panginoon, ano ang katanggap-tanggap na tugon sa hinirang ng hari ng Diyos? Ganito po magiging balangkas po natin sa ating passage ayon sa mga tinig na maririnig natin. May ilang tinig kasi na nagsasalita dito. So verses 1 to 3, makikita po natin ang sigaw at balak ng mga bansa. And ang kanilang mensahe ay ang paghihimagsik laban sa haring hinirang. So verses 4 to 6, nandyan po ang tugon ng Panginoong Diyos, si Yahweh, sa kanila. At sinasabi niya na tinalaga niya ang haring hinirang. Sa verses 7 to 9, makikita po natin ang tugon naman ng haring hinirang. At tutuparin niya ang panukala ng Diyos. Sa verses 10 to 12, maririnig naman natin ang payo ng manunulat o ni Haring David. At mula sa kanya, bibig maririnig natin ang kapalaran ng lahat ng mga bansa. Buksan natin po ang ating mga Bible sa Psalm chapter 2 at basahin po natin ang verses 1 to 3. At ganito po ang sinasabi, Why are the nations in an uproar and the peoples devising a vain thing? The kings of the earth take their stand, and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed, saying, Let us tear their fetters apart and cast away their cords from us.
In verse 1, makikita natin na namamangha si Haring David. Pero hindi po ito mangha na may halong paghanga. It is not a positive response. Namangha siya dahil may ginagawang walang kabuluhan ang mga hari at bansa. Sabi niya sa verse 1, "Why are the nations in an uproar, and the peoples devising a vain thing?" Pag sinabing nations dito, ito po yung mga karating bansa sa Israel. Sa New Testament, ang ginamit sa Acts chapter 4, Gentile nations. Ibig sabihin lahat ng bansa na hindi kabilang, na hindi part sa Israel, na hindi Israel. So we can imagine na lahat ng countries sa buong mundo ay refer dito. At itong mga countries na ito na hindi Hudyo, hindi Israel, ay nagbabalak raw ng isang vain thing. Sa original language, ang salitang vain ay nangangahulugang empty o walang saysay, walang halaga. Sa street language, ang tawag ay walang kapararakan, walang kabuluhan, walang kahihinatnan na maayos. And so makikita natin dito, may ginagawa ang mga bansa at mga hari na walang kabuluhan. Anong kalokohan ito? Parang ganon. And so there is no blessing dito sa ginagawa nila. Ano ba itong ginagawa nila? It is expected po na kapag ang mga hari ay namumuno ay nagtitipon, dapat ang kanilang meeting ay may kinahihinatnan at makabuluhan. It should show wisdom. Natural, kayo ang mga leaders ng mga bansa. Kayo ang mga hari eh. Dapat magpakita kayo ng karunungan. Pero the Bible reveals to us yung irony dito sa ginagawa nila. Nagtipon sila, nagsama-sama sila, pero ang assessment ng Panginoon, walang kabuluhan yan. At tinanong ni Haring David, anong ginagawa niyo dyan? Ba't kayo nagbabalak ng walang kabuluhan? Itong mga world powers at yung mga hari na nandito, hindi po sila nagpakita ng karunungan, kundi kamangmangan. And imagine a worldwide gathering or a worldwide meeting of foolishness and ridiculous nonsense. Diba? Ikaw ba pupunta sa isang meeting o conference o kahit anong gathering na alam mo walang kabuluhan o walang maayos na kahihinatnan? Hindi. Hindi ka pupunta. Tanda ko nung nasa office pa ako, pag minsan sa isang buong araw, 3 o 4 na meeting, meron akong mga meetings na hindi na pinupuntahan. Tatanungin ko lang ako, ano ba agenda niyan? Anong objective niyo dyan? Kailangan niyo pa talaga ako dyan? Kailangan niyo ba? Bakit hindi niyo na lang pag-usapan yan online, pag-desisyonan niyo? Bakit kailangan pa mag-meeting lahat-lahat? Tapos uubusin niyo yung oras sa isang buong araw, parang feeling mo hindi ka productive. May mga meeting na gano'n. And this is that type of meeting na puro foolishness and ridiculous nonsense. Ano raw ang nonsense na kanilang ginagawa? Verse 1, sabi ni Haring David, the nations in an uproar. So verses 2 and 3, the kings of the earth take their stand and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed, saying, let us tear their fetters apart and cast away their cords from us. In other words, nagkakagulo po sila. Galit na galit ang mga bansa at nagtataas ng mga kamao sa laban kanino? Sa Panginoon at sa Kanyang hinirang. At itong mga hari raw, para raw mga tulisan at mga sanggano na magsama-sama at iisa lang ang kanilang sinisigaw. Let us tear their fetters and cast away their cords from us. Yun yung plano nila. Noong unang panahon, kapag siguro kahit hanggang ngayon, ang iba sa atin na sanay sa bukid at familiar tayo sa farm conditions, kapag nilalagyan po ng pamatok ang mga baka sa kanilang mga balikat, hindi mo naman ipapatong lang yung pamatok doon.
Makikita po natin yung iba nilalagyan ng parang hikaw sa ilong. Tinatalian yun, di ba? May tali yun. Hindi mo pwedeng lagyan ng pamatok yung kahoy sa balikat nila. Tapos okay na, sige, mag-araro na kayo. Hindi, kailangan mong talian yun. Yun yung tinutukoy ng feathers dito at saka cords. Yun yung nilalagay sa pamatok o sa mga baka para mabigyan mo ng direksyon yun. So, ang pinag-uusapan dito ay direksyon. Ang pinag-uusapan dito ay pamumuno at kontrol. At ang sinasabi ng mga hari dito, ayaw nila sa pamumuno ng haring hinirang. Sabi nila dyan, the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed. At paano raw sila makakawala sa pamumuno nila? Lalagutin daw nila ang kanilang tali at itatapon ito. Ayaw nila sa pamumuno ni Yahweh at ang kanyang tinalagang hari. Iniisip ko, so ganun lang, yun yung plano nyo? Siguro confident sila. Marami kami. Mga karatig bansa kami. Oo nga naman, pag inisip mo, napakaliit ng Israel. At yung mga karatig bansa ay napakalaki. Nandyan ang Babylon. Nandyan ang, noong panahon nila, nandyan ang Roma. Nandyan ang, ano nga yung bago yung Babylon? Ano? Assyria. Okay. Assyria. Oh, nandyan ang Assyria, nandyan ang Roma, nandyan ang Greece. Mga malalaking bansa ito, mga at napakaliit ng Israel. At nagkakaisa sila. Kaya siguro, confident sila na kaya nilang sabihin, ay, kakalasin lang namin yan at itatapon namin, okay na yun. Ayaw namin sa pamumuno ng hari ito. Confident sila. Na isang ordinaryong haring Israelita lang ang mamumuno sa amin. And so tingin nila na pamumuno ng haring ito ay parang natutulad lang sa isang larawan, yung larawan ng bakang nilagyan lang ng pamato na kaya nila lagutin. Punta tayo sa verses 4 to 6. This time naman po, the point of view shifts to heaven. Kanina, earth ang tinitignan natin, yung mga karatig bansa at saka yung mga hari. Ngayon naman, papasok tayo sa bulwagan ng luklukan ni Yahweh. At maririnig natin ang tinig ni Yahweh sa kanila. Sabi sa verses 4 to 6, He who sits in the heavens laughs. The Lord scoffs at them, then He will speak to them in His anger and terrify them in His fury, saying, But as for me, I have installed my king upon Zion, my holy mountain. One of the reasons po na useless ang paghimagsik laban sa Diyos o yung tinatawag natin disobedience din laban sa Diyos is that because sinasabi dito, God sits in heaven. He rules in heaven. In contrast, ano ang description sa mga hari? Sila ay kings of the earth lang. Versus He who sits in the heavens. So, itong heavens na ito ay sinasabi ng manunulato, ng mga awit, na ang Diyos ay nakaupo sa kosmos. Ginawa lang niyang upuan ang kalawakan. Versus yung pamumuno ng mga hari dito sa lupa. Ganun ang tingin ng Diyos sa tao, lalo sa mga namumuno. And King David finds this reassuring. Why? Kahit ang tingin ng ilan sa atin, sa mundong ito, mga pinakamatatalino, na kaya nilang sakupin ang mga planeta at iba't ibang mga galaxies, yan ilang beses ko na yan sinasabi. Hilig natin na sakupin ang buwan. Di ba? Ilang beses na pinag-uusapan simula pa nung nakarating ang tao sa buwan. Gusto nila sakupin ang iba't ibang planeta. Hanggang dito lang talaga ang pamumuno natin sa lupa. Yun lang. Hindi natin kayang sakupin ang mga planeta dahil hindi binigay sa atin yung authority na yun. Diyos ang nagtatakda ng mga hangganan ng ating impluensya at pamahalaan.
Hindi tayo. Mas mataas po ang langit kaysa lupa. Hindi pa relax ang Diyos dito na bawang walang ginagawa. Minsan iniisip natin, pag nanonood tayo ng mga movies na mayroong mga hari at reyna, yung hari at reyna nakaupo lang sa kanilang upuan, tapos nandyan yung kanilang mga advisors, at pinakikinggan lang nila yung mga tao, pero wala masyadong ginagawa yung mga hari at reyna. Hindi ganun ang Diyos. Napaupo-upo lang, papetiks-petiks, at nagsasalita lang para magbigay ng proclamation. Hindi. Nanonood siya. Sabi dito, He who sits in the heavens laughs. Bakit siya tumawa? Ibig sabihin, nanonood siya. Namumunog siya. Mula sa kanyang luklukan. Sapagkat siya ang manlilikha. At yun ang dapat nating tandaan. Hindi tayo ang manlilikha. And therefore, hindi rin tayo ang nagmamayari ng ating mga buhay. Sabi sa verse 4, He who sits on the throne, or he who sits in the heavens laughs, the Lord scoffs at them. Tumawa raw si Yahweh. Hindi siya tumawa dahil nasisiyahan siya o natutuwa siya sa kanyang nakita. Rather, natawa siya sa pinagbababalak at pinagagagawa ng mga hari. Because, what is it? Why is it laughable? Because they will be attempting the impossible. What is this impossible thing? Balak nilang paghimagsik laban sa Diyos. They want to go to war with God. And it is impossible. What, you think mananalo ka? And so God does not take them seriously. Sa Tagalog, nilagay niya sila sa kaputyaan. Pinagtatawanan niya sila. And in verse 5, dito ang medyo, kung manonood tayo ng pelikula, parang masisense natin may suspense dito. Kakabahan tayo. Kasi yung tawa ng Diyos dito, hindi ito yung tawa na natutuwa eh. Behind that laugh is knowledge of something that is hidden sa mga kaaway. Sabi niya, then He will speak to them in His anger and terrify them in His fury. Kadalasan kapag pinag-uusapan po natin ang salitang galit o anger, nakaka-relate po tayo. Dahil human response ito or emotion kapag tayo po ay nabibigo, di ba? Or frustrated tayo, o nakakasense tayo ng pang-aapi or injustice, or malamang pag-udyok na laban sa ating mga values. Natatapakan yung ating mga values or nakakontra yung values natin. Kaya tayo nagagalit. Minsan, nadadala tayo in other words ng ating mga emotions. Kaya ang nangyayari, patong-patong ito at ang nangyayari, sumasabog ito. Nagagalit tayo. Hanggang sa nagkakasala tayo. Kaya nga meron tayong ganitong passage sa New Testament, sa James 1:19-20. This you know, my beloved brethren, but everyone must be unto quick to hear, slow to speak, slow to anger, for the anger of man does not achieve the righteousness of God. Kaya quick to hear, slow to speak, slow to wrath, or slow to anger. Sinasabi dyan sa James 1 na imbis na mabilis tayong makinig at magdahan-dahan sa pananalita, which is pagpapakita daw ng katuwiran ng Diyos, ang pinagbibigyan natin ay ang ating mga masasamang pita. Tulad ni Moises nang hampasin po niya ang bato dahil sa galit niya sa mga tao at hinampas niya yung bato ilang beses. Natandaan po ba natin? Nampas po niya yung bato 2 beses. Dahil sa galit niya sa mga tao, sa mga Israelita. Imbis na kausapin ang bato, ang utos sa kanya ng Diyos, kausapin mo para lumabas dyan ang tubig. Sa kakareklamo ng Israel, kakalabas lang nila sa Ehipto. Ang ginawa niya sa galit niya sa mga tao, dahil reklamo ng reklamo, hinampas niya. Hindi niya sinunod ang Diyos. And so God was not glorified dito sa ginawa ni Moises, kaya hindi po siya nakapasok sa Kanaan. Ganon ang galit ng tao. Ang galit po ng Diyos dito ay hindi tulad sa tao na may bahid ng kasalanan.
When God is angry, He does not sin. Hindi rin siya nadadala ng kanyang galit. Di tulad natin. Ang galit ng Diyos ay ang tugon niya laban sa ating pagbabaliwala sa kanyang mga babala at para patibayin din niya ang kanyang katuwiran at katarungan. God does not tolerate rebellion. And He also does not settle for less than a victory kapag hinamon siya. He is always victorious sa kanyang mga laban. And so itong galit ng Diyos is a display of holiness. At hindi dapat natin tinutulan sa ating mga emotions. Scholars will say na itong sinasabing galit ng Diyos ay, anong tawag nila doon sa theology ay mga anthropomorphisms or may kinalaman din sa emotions ng tao. Dinidescribe yung response ng Diyos in human terms. Dahil walang sapat na description para dito. So ina-accommodate lang yung mga salita natin. Pero what we can understand is that this is a display of God's righteousness and holiness. Sa ating passage, ang mga hari ay parang ngayon, pag tinignan natin, ito parang, imagine natin parang mga langgam na nagsama-sama laban sa kanilang manlikha at sumisigaw sila, ayaw namin sa pamumuno at pamamalakad mo. Saan ka nakarinig ng gano'n? Langgam. At ganito, susubukin na kalabanin ng Diyos. So, asan ang katwiran doon? Asan ang katinuan sa ganon? So, anong ginawa ng Diyos bilang tugon sa kanila? Pinamusapan sila ng Diyos ng may buong pagsik sapagkat wala sila sa katinuan. At dahil dito, nanginig silang lahat daw sa takot. Diyos, in other words, Diyos po ang pumipili at siya po ang naglalagay, siya ang nagtatalaga. Hindi po ang mga hari ng bansa. Kaya mapapansin nyo sa panalangin natin, every week, pag pinag-uusapan natin ang mga mamumuno natin, yung mga leaders natin in government, lagi ko pong sinasabi, we understand that they are your ministers too. Diyos ang nagluluklok ng mga namumuno. Kaya mag-iingat din tayo sa mga sasabihin natin. Hindi tayo tulad ng iba na kung ano-ano na lang pagmumura ang ginagawa laban sa mga leaders natin. Hindi ko naman din ibig sabihin na dahil mali ang kanilang ginagawa, dapat na itolerate yun. Hindi. Ang sinasabi ko lang, mag-ingat, tahan-tahan tayo sa ating mga sasabihin. Dahil Diyos ang naglagay sa kanila para mamuno at siya rin ang sisingil sa kanila. Therefore, dito makikita natin, Diyos ang pumipili at siya ang naglalagay. Hindi po ang mga hari ng bansa. Hindi ito democracy. Ang kaharian ng Diyos ay hindi democracy. Just as makikita rin natin sa church na ang church ay hindi democracy, ang kingdom ay hindi rin democracy. Hindi tao ang bumoboto at nagluluklok. Diyos ang nagluluklok ng kanyang hari at ang kanyang place of residence, itong haring hinirang na ito, dito sa Psalm 2, ay ang bundok ng Zion, bundok ni Yahweh. Bakit sila nang ilabot? Ano bang sinabi ni Yahweh sa kanila? Verse 6, but as for me, I have installed my king upon Zion, my holy mountain. So ganito ngayon yung perspective. Dahil pinili nilang maghimagsik laban sa hari na hinirang ng Diyos, na siyang dapat mamumuno sa kanila, anong ginawa nila? Ginawa nila siyang kaaway. At dahil tinuring nila siyang kaaway, kaaway ngayon din ang tingin sa kanila ng Diyos. Pag in-apply natin yun sa panahon natin ngayon, nakakapangilabot kasi, alam mo yun,
nandun na tayo na hindi matino ang mga leaders natin. Pero sa oras na tinuring mong kaaway ang mga leaders mo, Diyos ang nagluklok din sa kanila. Anong sinasabi natin? Sinasabi natin na ginagalang natin ng Diyos, pero hindi natin ginagalang yung nilagay niya. Oo, nandun na may nagkakasala ang tao. At sabihin natin na wala sa katinoan ng leaders natin. Pero hindi ibig sabihin na papastusin natin sila. Hindi rin ibig sabihin na maghihimagsik din tayo laban sa kanila. Kaya nga, hindi tatanungin nyo ang inyong pastor, sasabihin ko, huwag kayong sasali sa kahit anumang pagsasama o pagpupulong o pagkakaisa laban sa paghihimagsik sa mga current leadership. The Bible does not encourage rebellion sa mga ganyang bagay. There is order at dapat natin sundin ang order na pinapakita ng Scriptures. Lalo na yung mga nag-organize na on the Lord's Day, on a Sunday, tapos sasabihin ng ibang mga church leaders, o kailangan na dito kayo, makita kayo. Huwag niyong susundin yung mga ganong klaseng mga church leaders, kahit evangelical pa yun. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Meron mga ganon. Hindi ko na lang sasabihin, mamaya pag-usapan natin. May nakita na naman kasi akong letter eh. Evangelical daw, pero sasali sila sa mga ganyang bagay. Hindi nila naiintindihan. And so, sino ang hindi manghihilapon sa ganito? Sa verses 1 to 6, makikita natin yan, it is ridiculous nonsense to rebel against the Messiah King because it invites the judgment of God. Verses 7 to 9. Tingnan naman natin ang tugon ng hinirang na hari sa kanila. Sabi dyan, I will surely tell of the decree of the Lord. He said to me, you are my son. Today I have begotten you. Ask of me, and I will surely give the nations as your inheritance, and the very ends of the earth as your possession. You shall break them with a rod of iron, you shall shatter them like earthenware. Noong unang panahon, paniwala po ng mga bansa sa ancient Near East na ang mga hari po ay anak ng Diyos. Literal yun. Na pinanganak po sila ng kanilang mga Diyos-Diyosan para maghari doon sa kanilang bansa. And so, ang nature nila ay divine. Last time ginamit ni Julia daw sa kanta nila para sa mga teachers. Ang ibig sabihin ng divine, may nature ka na likas sa'yo ang pagiging Diyos. Yun ang ibig sabihin ng divine. May pagka-Diyos. And so, ganun din ang mga hari sa ancient Near East. Tingin nila sa sarili nila ay divine. May pagka-Diyos. Ang pinagkaiba sa Israel ay tinuturing ng Israel ang mga hari na anak ng Diyos hindi dahil sa pinanganak sila ng kanilang Diyos, kundi dahil sila po ay may tipan sa Kanya. Sila po ay may covenant relationship sa Kanya. Kaya ang mga hari nila ay tinuturing na anak. And on the basis of this relationship, may pangako ngayon ang Diyos o commitment sa bawat covenant partner. Or in this case, yung covenant partner na king. Nang nagbabalak si Haring David po na magtayo po ng templo para sa Diyos kasi napansin niya na walang templo para doon sa Ark of the Covenant. Pero siya, napansin niya na napakalaki ng kanyang palasyo pero wala man lang bahay para doon sa Panginoon. Sinabi niya sa Panginoon ang kanyang plano. Pero tumuto lang Diyos sa kanyang mga mungkahi. Bagkus ganito ang naging pangako ng Diyos naman kay Haring David. Sabi niya, when your days are complete, sa 2 Samuel 7:12-14, ito po yung Davidic Covenant. When your days are complete and you lie down with your father, sabi ng Diyos kay David, I will raise up your descendant after you, who will come forth from you, and I will establish his kingdom. Ano klaseng kingdom ito? Sabi ng Diyos, he shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Sino yung taong matatandaan ba natin sa history ng Israel na ang kanyang sinong hari doon ang na-establish ang throne at saka kingdom forever? Meron ba? I will be a father to him and he will be a son to me. Ang bawat hari ngayon sa Israel, mula kay Haring David ay may ganitong commitment mula sa Panginoon. Itong pinanghahawakan nila ito. Ngunit iisa lang po. Iisa lang ang naging tapat at nagtaguyod ng sambahayan ng Ama.
Ang hanggang ngayon tinitipon niya ang kanyang mga anak. Isa lang ang sinabihan ng Ama din sa kasaysayan, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Isa lang ang sinabihan ng Ama. At siya ang nagsasalita dito na pinangakuan ng Ama at ganito ang kanyang kapasyahan ayon sa pangako ng Ama. Basahin ko po sa Tagalog itong verses 7 to 9. "Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong Ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Ano mang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamahalaan mo ng kamay na bakal." Kanina parang doon sa Tagalog ang ginamit ay tungkod na bakal. Okay. "Ang lahat ng ito at tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo." Napaka-vivid po at nakakasindak yung imagery na binigay dito ng hari. Dahil sa kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng Ama at yung pangingibabaw sa mga kaaway. Kapag nanonood po tayo ng mga, ako gusto ko pinanonood ang Lord of the Rings at saka Game of Thrones dahil sa pinag-uusapan dyan yung mga strategies ng mga kaharian at kung paano nila sakupin ang mga kanilang mga kaharian sa digmaan. Bago po sila magsagupaan, kailangan pumili ng champion po ang bawat kaharian o ang bawat hari para ganapin ang kalooban ng hari sa digmaan. Itong champion na ito, siya po ang pinakamagaling na mandirigma sa buong kaharian. Sa ating passage, ang pinakamagaling na mandirigma dito ay yung Haring Hiniram. Siya po ang champion ng Diyos. At siya ang tutupad sa kalooban ng Ama at hindi siya matatalo sa digmaang ito. Tulad daw ng palayok, walang kahirap-hirap niyang tuturugin ang mga kaaway. Siya ang maghahari sa kanilang lahat at wala silang magagawa para pigilin yun. And therefore, makikita natin, His power is absolute. Walang magagawa ang mga bansa kahit gaano pa sila karami, kahit gaano pa sila kalaki, laban sa kanyang kapangyarihan. Ganito ngayon ang kapangyarihan ng hinirang na hari. Sa verses 7 to 10, nakikita natin that God is able to accomplish His plan without any resistance. Without any resistance through His only begotten King. God is able to accomplish His plan without any resistance through His only begotten King. Okay lang po ba? O malamig lang? Pero okay lang. Proceed tayo sa verses 10 to 12. Tingnan natin ang kapalaran ng mga bansa. At nagsasalita dito muli si Haring David. Balik tayo sa lupa sa point of view ng writer. Sabi dyan, "Now therefore, O kings, show discernment, take warning, O judges of the earth. Worship the Lord with reverence, and rejoice with trembling. Do homage to the Son, that He not become angry and you perish in the way, for His wrath may soon be kindled. How blessed are all who take refuge in Him." Concern dito sa si Haring David sa kahihinatnan po ng mga bansa. Sabi niya sa kanila sa verse 10, "Now therefore, O kings." Pagsabing therefore, what is it there for? Diba? What is the reason para sa kanila? Why is there a conclusion? Nagko-conclude siya. Sabi niya, "O kings, show discernment, take warning, O judges of the earth." Walang takot niya silang pinayuhan. Nag-iisang hari lang siya, si Haring David, ng isang maliit na bansa, at pinapayuhan niya ang mga malalaking bansa. At sinasabi sa kanila ang dapat nilang gawin bilang karunungan sa kanilang pamamahala. Paano nila gagawin ito? Paano nila patutunayan na hindi sila mangmang?
na hindi sila nonsense. Sabi ni David, una, worship the Lord with reverence. Una, hindi sanay ang mga hari. Makita natin, hindi naman talaga sanay ang mga hari na yumukod sa ibang hari. Ganun pa man, ito ay tawag ng karunungan. Bilang mga lider ng bansa, kailangan nila maging mabuting halimbawa ng paglilingkod na may tamang paggalang kay Yahweh. And so sabi ni Hari David, matuto kayong yumukod kay Yahweh. That's one. Number 2, rejoice with trembling. Ipakita daw nila na naglilingkod sila ng may kasiyahan, ng may takot at tiwala sa Kanya. Hindi dapat makita sa kanila ang pangungutya at pagmamataas. O nga naman, yumukod ka na rin lang eh. Bakit ka pa magmamataas? Bakit ka pa mangungutya? So rejoice with trembling. Pakita mo ang kasiyahan mo sa paglilingkod. Pangatlo, do homage to the Son. Sa ibang translations, ang ginamit po ay kiss the Son. Gusto ko yung term na yun sa kiss the Son. Sa Old English, sa King James Version, ganun ang ginamit. Kiss the Son. Or sa ibang versions daw, sa ibang translations, ang ginamit ay embrace discipline. Ibig sabihin dito sa do homage to the Son or kiss the Son, ito yung panlabas na anyo ng kanilang pagtanggap sa haring hinirang at pagpapasakop sa Kanya. Sa atin na nakapunta ng Middle East or familiar sa Arabian culture or doon sa Near East, ang ginagawa po nila, pag nire-respeto po nila yung mga matatanda, yung mga sheikh, yung mga rulers ng kanilang mga kingdom, at saka yung mga imam, yung mga scholars nila. Ang ginagawa nila ay yung mga tatay nila, hinahalikan nila sa ilong. Sa lalaki, hinahalikan yung ilong. Makita natin yun. At yung iba, hinahalikan din nila sa ulo o kamay. Sa atin maano sa mga matatanda. Pero sila, hinahalikan nila yung kamay, hinahalikan nila yung ulo. Ganon yung ginagawa nila bilang paggalang, pagmamahal at mataas na pagtingin sa mga taong ito. At ganon din dito. Ganon yung dapat nilang gawin sa anak. Kiss the Son. Bakit daw nila gagawin to? Verse 12, that he not become angry and you perish in the way, for his wrath may soon be kindled. Kung hindi sila magpapakita ng takot, kung hindi sila magpapasakop at maglilingkod kay Yahweh at sa kanyang anak, matutuluyan sila. Mapapahamak sila. Sapagkat sa kanya, dito sa haring hinirang, binigay ni Yahweh ang kapangyarihan ng paghatol. Hindi naman sa kanila eh. Hindi naman binigay ng Diyos sa kanila na hatulan ang haring hinirang. Ang haring hinirang ni Yahweh ang binigyan ng kapangyarihan na humatol sa buong mundo. At ganito sila mag-iingat daw at magpapakabuti sa kanilang pamamahala. Sinabi sa verse 10. Pagkatapos payuhan ngayon ni Haring David ang mga bansa, pinati niya ngayon ang lahat. Ang lahat ng mga bansa, lahat ng tao, at nagbigay ng pahuling pahayag sa verse 12. Sabi niya, na-imagine ko ito habang sinasabi niya, nakataas ang kanyang kamay, how blessed are all who take refuge in Him. Tulad sa Psalm 1, kung matatandaan natin ang pag-aaral natin ng Psalm 1, connect ko na ito sa Psalm chapter 1. Dahil ang Psalm chapter 1, sinasabi nito kung ano pinagkaiba ng the blessed man at saka yung masama. Yung pinagkaiba ng mapalad at masasama. Pinakikita sa atin dito sa chapter 2 ang tunay na mapalad sa balat ng lupa. Sila daw yung mga tumutulog sa hari upang manganlong at makita sa kanya ang walang hanggang kalinga. Sila ang lumalapit sa kanya at dumidepende sa kanya. Sa English, ang sinabi lang, they are those who take refuge in Him. Pero yung salitang refuge kasi nawawala sa English. Sa pandinig natin nawawala. Ang ibig lang sabihin niya, laging magulo sa mundong ito. Hindi naman natatapos ang kaguluhan dito. Hindi rin natatapos ang kasamaan. And so, our only refuge is the King. And we need this King. Tayo ang nangangailangan. At yun yung sinasabi dito,
Yung mga mapalad daw, ang tunay na mapalad sa balat ng lupa ay yung tumutulog sa Kanya. Yung lumalapit sa Kanya upang manganlong. At nasusumpungan nila ang kalingang magpakailanman sa piling ng haring ito. Sa mabuting balita, makikita natin na ang haring hinirang ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Siya ang nilapitan. Sa kasaysayan ng kaligtasan, siya po yung nilapitan. Siya rin yung hinalikan upang ipagkanulo. At siya po ang binigay sa kamay ng mga bansa. Bakit? Para tayo ang makalapit naman sa Ama at tumanggap mula sa Kanya ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan, ng pagpapawalang sala at ng pagkalinga at pag-iingat mula sa kapahamakan. So now, as those who are blessed by the Lord, what should be our response to God's only begotten King? Napag-aralan na po natin na ang kamangmangan at walang kabuluhan ang magkaisa para maghimagsik at lumaban sa haring hinirang. Why? Because it invites judgment. Kaya walang kabuluhan yung bagay na yun. Walang kahihinat ng maayos. Hindi nagugulat ang Diyos sa mga ginagawa ng mga bansa ngayon. And for all of history, alam ng Diyos yan. Simula nung magkasala ang tao, kitang-kita ang ginagawa ng tao. Sa Babel pa lang, makikita na natin kung paano magkaisa ang tao laban sa Diyos. At ganoon din nung panahon bago dumating ang dilubyo sa panahon ni Noah. Alam na alam ng Diyos ang kanyang bagay. At gaganapin niya ang kanyang kalooban at panukala nang walang kahirap-hirap sa pamamagitan ng kanyang haring hinirang. Ang tunay na mapalad ngayon ay patuloy na tumutugon sa pagtutulog sa hari upang manganlong at makita sa kanya ang walang hanggang kalinga. Mga kapatid, all throughout history, walang ginawa ang mga hari at bansa sa mundong ito, kundi magsama-sama upang maghimagsik laban sa Diyos. Simula nang mahulog ang tao sa kasalanan, ganyan na yung ginagawa. Scriptures tell us, especially sa Romans 1:21, kahit na kilala na nila ang Diyos, sabi ni Pablo, siya ay di nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. So matagal nang naisulat ang kapalaran ng mga bansa at hari sa lupa at hindi maganda ang kanilang kahihinatnan. At kahit superpower pa yan, at lahat ng majority of resources ng lahat ng bansa sa mundo ay nasa kanila, kamangmangan ang magiging kaaway ng Diyos at kanyang hari at magsilbi nawa itong babala sa buong sangkatauhan. Number 2. Sa atin na nagmamahal sa haring hinirang, nawa magsilbi itong aliw, sapagkat pangako niya na ang lahat ng dumudulog sa kanya ay hindi niya paaalisin. Sapagkat malapit sa kanya, o malapit siya sa lahat ng nagsisitawag sa kanya, lahat ng nagsisitawag sa kanya sa katotohanan. Yun na yun ang basis ng pagsasama-sama. Katotohanan. There is no such thing as unity, pero you are far from the truth. Hindi niya tatalikdan ang kanyang pinangako sa kanyang tipan. Sabi nga niya, at kayo'y magsisitahan sa lupain na binigay ko sa inyong mga magulang. At kayo'y magiging aking bayan, at ako'y magiging inyong Diyos. Yun yung pangako ng Diyos. New Covenant promise niya sa Ezekiel 36. Kaya magpatuloy tayo sa Kanya na siya sa Kanya na nag-iingat sa atin. Sa gitna ng mga pag-uusig at karakasan, manatili tayo sa Kanya sapagkat siya ang ating kalinga at tutuparin niya ang Kanyang panukala sa ating ikaliligtas. Mga kapatid at kaibigan, ang Advent o pag-celebrate natin ng Christmas ay hindi tungkol sa mga pagtitipon natin. Hindi yun ang center ng story. It is not about our shared goals for next year. Hindi rin siya tungkol sa give love on Christmas Day. Or yung preferences natin na maging masaya tuwing araw ng Pasko. Kasi yung iba sa atin, gusto lang makakita ng
mga kumukuti-kutita. O yung iba sa atin gusto yung iba't ibang kulay. Gusto yung iba sa atin gusto na nagde-decorate. Meron iba na nagsasabi ang Pasko ay para sa mga bata lamang. May kanya-kanya tayong mga preferences. It's not about us. Ang totoo niyan, ang tunay na pagkakaisa ay nagkakaisa sa katotohanan. True unity flourishes in the truth, not in falsehoods and selfish preferences of men. Ang Advent is about God who happily appoints His only begotten King to redeem us. He laughs at mankind's rebellion, He sets things aright, and reigns over all things. Dahil siya ang naghahari sa lahat, ganito ang masayang tugon ng mga mapalad sa harapan ng Diyos. Kiss the Son. Let us take refuge in God's only begotten King. Isapuso natin ang mga bagay na ito at luwalhatiin po natin ang ating tapat at takiyan ng Panginoon. Tayo na lang. Our dear Lord, we thank you for your word. We thank you for this song and prayer that you have granted us, so that you have granted us, O Lord, to see your beauty and majesty in the person of your Son, Jesus Christ. We thank you, O Lord, that in your wisdom and in your righteousness, you have enthroned him above all rule and power. Because without him, we have no hope. We would still be in Adam, dead in our trespasses and sins. But because this King, who puts things aright, is the last Adam, so you have placed us, your people, in him. And you have made us in him a kingdom of priests and of God forever. And so we praise you, O Lord, for these wonderful things that you have done for us. We thank you, O Lord, for that because of him, we have forgiveness of sins. We have justification, O Lord, in your sight. And we who are justified are also sanctified. And we who are sanctified would be glorified. And so we await the day, O Lord, when, and our hope in you, when you would open the gates and the doors of heaven, so that we, your people, might come in and enjoy your presence forever. Grant us, O Lord, to remember these things. The blessings that Christ has earned for us and is now being poured upon us by your Spirit. May we be strengthened, O Lord, may we grow in grace. Just as you have made us your children, and the heirs of your kingdom. So we pray, O Lord, that we would continue in this until you return. And so we are thankful, O Lord, for your word. May we keep this in our hearts. And grant us to persevere in the faith until you return. This we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Amen. Ngayon po ay lalakad na po tayo sa ating ministry of giving, our tithes and offering. Buksan natin ating mga Biblia sa Matthew chapter 6, verses 19 to 21. At ito po isa.
Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Tumayo po tayo na. Tayo po ipawit ng papuri sa ating Panginoon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po na. Bumuli amin. Diyos sa mga salangit. Sa inyo, Panginoon, nagmumula ang pagpapala at biyaya. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Sa inyong sadya na aming napakinggan. Dalangin namin, Panginoon, na sa inyo lamang kami ang lumapit. Sa inyong kaluluwa. Turuan niyo kami, Panginoon, na tiwaga sa inyo, Panginoon. Sumunod sa inyong mga utos, sa inyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw lamang aming pupurihin sa sambahin. Sapagkat ikaw aming Diyos at Hari. Dalangin namin, Panginoon, na sa aming napakinggan araw nito, hindi namin tumbas na napakinggan namin, Panginoon, dito yung aming maipasa pamuhay at maibahagi, Panginoon, yung magandahang loob sa amin na binigay niyo yung kaisa-isa na anak. Siya nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. Siya nagbigay ng katuwiran sa inyong halaman. Kalapit sa inyong tukad. Katayo sa inyong presensya, sa inyong kabanalan. Salamat, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na sa amin na pagbibigay. Nawa magamit namin ito sa aming mga pangangailangan sa iglesia, sa pagtulong sa aming mga kapatid. At higit sa lahat, Panginoon, sa pagpapalaganap ng inyong salita. Ang mabuting balita ng Panginoon sa Kristo. Dalangin namin na kayo siyang patuloy na mag-bless sa amin, Panginoon. Magbigay sa amin ang mga pangangailangan sa araw-araw. Hindi lang pisikal, kundi lalong-lalo na spiritual. Pagkain sa aming kaluluwa. Sa ganun, Panginoon, kami ay handa, Panginoon. Muli, sa inyong muling pagbabalik ko. Upang makasama ka sa buhay na walang handa. Pupuri at pupuri sa inyo. Wala nang iba pa. Muli, Panginoon, kung aming dalangin, sapat kami sa pangalan ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa ating closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala.
to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.